Bilang isang OFW, isang seaman, tuwing pag-alis ko ng Pilipinas, meron akong napakahalagang importanteng binabaon sa tuwing aalis ako ng Pilipinas. At sinishare ko sa inyo ito dahil napakahalaga ito na dapat meron din tayong binabaon na ganito, lalong-lalo na nagbabarko o nag-OFW tayo. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si Jun Ray Salud, ang dating OFW, dating marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Alam nyo ba guys na sa tuwing umaalis ang isang OFW o isang seaman ay napakahirap. Yan yung pinakamahirap na parte ng isang OFW o isang seaman, ang pag-alis natin mula sa Pilipinas. Lalong-lalo na pag nasa airport na tayo, na tuwing aalis na tayo ay napakahirap ang pakiramdam ng isang seafarer o OFW. Lalong-lalo na pagka hinatid pa tayo ng pamilya natin. So, yan yung pinakamabigat na pakiramdam bilang isang seaman o bilang isang OFW. Pero dahil sa pangarap natin na magkaroon tayo ng magandang trabaho at magandang kitaan, kaya tayo umaalis at napilitang umalis sa pamilya natin at lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Dahil sa pagbabarko o sa pagtatrabaho sa ibang bansa ay medyo nakakataas at nakakaangat yung sahod natin doon. Kaya yan yung isa sa mga dahilan kung bakit umaalis talaga ang isang Pilipino dito sa Pilipinas, dahil sa magtrabaho tayo doon sa ibang bansa. Dahil sa kung dito lang tayo magtrabaho sa Pilipinas, hindi ganun kadali ang kumita ng malaking income o malaking sahod dito sa ating bansa. Kaya tuwing umaalis ako ng Pinas, pag sumasampa ako ng barko, ang laging unang-una kong binabaon dyan ay ang pamilya ko. Lagi kong iniisip na kaya ako umalis dahil sa aking pamilya, na makatulong at makapag-ambag ako sa pangangailangan ng aking pamilya at matustusan ko ang pangangailangan ng aking pamilya. Dahil kung dito ako sa Pilipinas magtrabaho, hindi ko kaagad matustusan ang pangangailangan ng aking pamilya. Kaya tayo nagbarko. Kaya bakit ko sinasabi na ang pamilya ang unang-una kong kailangang baunin ko, dahil dito sa pamilya, dito ako namomotivate na kailangan pagbutihin at kailangan kong umalis ng barko para sa pamilya. Na kahit hindi ganun kadaling iwanan ang pamilya natin, sa halos isang taong mawalay tayo sa pamilya natin, ay kakayanin natin ito. Kaya lagi kong iniisip ang pamilya ko sa tuwing umaalis ako ng Pinas pag nasampa ng barko, na kailangan din natin magtrabaho ng maayos para maging good performance naman yung trabaho natin sa ating pinapasukang trabaho, alang-alang sa pamilya natin. At alam nyo ba guys na kung meron lang tayong magandang mapagkakitaan dito sa Pilipinas, lalong-lalo na pag nag-umpisa pa lang tayo, kakagraduate pa lang tayo ng kolehiyo, ay hindi na tayo mag-ibang bansa. Kaya sa pag-a-abroad o sa pagbabarko o bilang isang OFW ay hindi ito para sa lahat ng tao. Hindi ito para sa lahat ng Pilipino. Kasi ang pag-aalis natin dito sa Pilipinas ay hindi ganong kadali. Kaya napakaswerte o kaya napakatatag nung isang OFW na taon-taon umaalis at iniiwan niya yung pamilya niya para lang magtrabaho at para doon din sa mga naiwan niya dito sa Pilipinas, para sa pamilya niya, sa mga anak niya at sa asawa. Pangalawang binabaon ko guys ay ang napakahabang pasensya. Kailangan baunin natin ito pagka nag-OFW tayo, nag-ibang bansa tayo, dahil habaan natin yung pasensya. Maging sa barko man tayo sumampa o maging sa land base man, kailangan din nating habaan ang pasensya natin, dahil kung saan man tayo nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa ay makakahalubilo at makakasama tayo ng iba't ibang lahi. Kaya kailangan din nating makisama, at kung meron man tayong hindi nagustuhan sa mga naging kasama natin sa trabaho, ay kailangan natin itong pagpasensyahan. Huwag tayong magpadalos-dalos sa mga desisyon natin, na magpadala tayo sa ating emosyon na dumating sa punto na makakahanap tayo ng kaaway. Kailangan talaga natin ng habaan ng pasensya, dahil isipin natin lagi kaya tayo umaalis ng Pinas dahil sa gusto nating magtrabaho at kumita alang-alang sa pamilya natin. Sunod na binabaon ko guys ay yung mabuting pakikisama. So kailangan natin itong pag-aralan o matutunan na makisama tayo ng maayos sa mga kasama natin sa trabaho. Lalong-lalo na pagka nagkaroon tayo ng kasama na mga iba't ibang lahi, kailangan tayong mag-adjust para hindi tayo magkaroon ng kaalitan sa trabaho natin. At lagi nating tatandaan na pagka maganda ang samahan ng ating departamento o ng ating trabaho doon sa ating mga kasama sa trabaho, lalong-lalo na doon sa mga customer at sa mga kasama na rin sa ating buong pinagtrabahuan natin, pagka maganda ang samahan ay napakadali ng kontrata. Yan yung naobserbahan ko, dahil syempre pag maganda ang samahan ay napakasaya nyo dyan sa ginagalawan yung mundo.
At pang-apat na binabaon ko lagi guys ay yung sipag. Kailangan talaga nating sipagan ang trabaho natin dyan sa ibang bansa o sa barko. At ang kagandahan guys, kung masipag tayo sa ating trabaho, mapadali ang trabaho natin at hindi tayo pabigat doon sa mga kasama natin. At doon mag-uumpisa ang magandang samahan, lalong-lalo na pagka nagtulungan tayo o nagtulungan kayo sa mga kasama nyo dyan sa nagalawan yung departamento. So yan ang kagandahan pag meron tayong baong sipag, ay nakakahalubilo natin ng maayos ang mga katrabaho natin at lalong-lalo na doon sa ating mga superior o yung mga boss natin. At higit sa lahat guys, kailangan din natin magbao ng pagpakumbaba. Kailangan nating mahinahon sa lahat ng mga bagay pagka halimbawang meron tayong ma-encounter na mga hindi magandang pakikitungo ng mga kasama natin sa trabaho. Kaya kung minsan, kailangan nating itong i-control o iwasan yung mga ganitong sitwasyon pagka dumating sa punto na makaka-encounter tayo ng gulo. Kaya kailangan natin din ng pagpakumbaba. Kung hanggat kaya nating umiwas sa gulo, umiwas tayo. Lalong-lalo na sa pagbarko. Sa barko, napakasikip lang ng ating mundo. Dagat at langit at apat na pader ang lagi nating inikutan sa ating trabaho. Kaya kailangan nating pagpasensyahan kung ang mayroon man tayong makaalitan. At hanggang maaari, kailangan natin itong iwasan. At kung binabaon mo rin to guys sa pag-aalis mo dito sa Pinas, papunta dyan sa kung saan ka man ngayon, maging sa barko man o kung saang lugar ka man napunta at nagtatrabaho sa ibang bansa, ay matitiyak ko na uuwi ka rin na masaya. Lagi nating tatandaan na kailangan nating pakisamahan ang lahat ng bagay para lang makaiwas tayo sa anumang gulo. At umalis tayo ng kumpleto at umuwi rin tayo sa pamilya natin ng kumpleto. Tapusin natin ang kontrata na maging masaya tayo.